Kamusta ka-anime? Welcome sa part 2 ng The Anime PH Attack on Titan Trivia. Sa video na ito ay may tatalakay na kung 20 na bagay o impormasyon tungkol sa Attack on Titan series na posibleng hindi mo pa alam o hindi mo napansin habang binabasa ang Attack on Titan manga o pinapanood ang Attack on Titan anime. Kaya naman wag na natin patagalin pa, ang mga ito ay ang mga sumusunod. Alam mo ba ka-anime na ang pinakaunang napatay ni Armin sa Attack on Titan series ay isang tao at hindi isang Titan? Nangyari ito sa Attack on Titan Season 3 kung saan binaril ni Armin ang isa sa mga sundalo ni Kenny Ackerman para mailigtas si Jin. Technically, habang nasa kanyang human form, hanggang ngayon ay wala pa talagang napatay si Armin na kahit isang Titan. Nagtaka at naitanong mo na rin ba ka-anime kung nasaan ang mga magulang ni Armin? Sa Attack on Titan anime, hindi ni-reveal o ipinakita kung nasaan o kung ano ang nangyari sa mga magulang ni Armin. Subalit sa Attack on Titan Character Encyclopedia, ni-reveal na ang mga magulang ni Armin ay in-execute o pinatay ng military ng Paradise Island bilang kaparusahan dahil tinangka ng mga ito na lisanin ang Paradise Island o ang loob ng tatlong higanteng pader sa pamamagitan ng air balloon. Alam mo ba ka-anime na nung taong 2018, ang author ng Attack on Titan na si Isayama ay ni-reveal sa isang interview kung ano ang magiging itsura at mga abilidad kung ang isang Ackerman ay mayroong royal blood. Sa interview na yon, sinabi ni Isayama na pag ipanganak ang isang Eldian na ang mga magulang ay nanggaling sa royal family at Ackerman family, ang mga unique na abilidad ng dalawang bloodline ay parehong mamamana ng bata. Ibig sabihin nito, ang isang Eldian na may Ackerman blood at royal blood ay magkakaroon ng kakayahan na gamitin ang founding Titan power and at the same time magkakaroon rin ng superhuman strength kagaya ni Captain Levi at Mikasa na parehong Ackerman. Magiging immune rin ito sa memory manipulation power ng founding Titan since immune ang mga Ackerman dito. Take note mga ka-anime na kahit mga pure royal-blooded Eldian ay walang takas o apektado rin ng memory manipulation power ng founding Titan kung gugustuhin ito. Pero ibang usapan na kung ang isang royal-blooded Eldian ay mayroon ding dugo ng Ackerman dahil ang mga Ackerman ay hindi tinatablan o immune sa ability na ito ng founding Titan. Alam mo ba ka-anime kung sino sa mga miyembro ng 104th Training Corps ang may hawak ng title na may pinakamadaming napatay na Titan sa lahat? Technically, ang title na ito ay hawak ni Eren, subalit nagawa ni Eren ang accomplishment na ito na pagpatay ng pinakamadaming pure Titan nung siya ay nasa kanyang Attack Titan form. Isa lamang ang napatay niyang Titan nung siya ay nasa kanyang human form at 23 naman nung siya ay nasa kanyang Attack Titan form. Kaya kung hindi isasama ang number of Titan kills ni Eren nung siya ay nasa kanyang Titan form, ang may hawak ng title na may pinakamaraming napatay habang nasa human form ay si Mikasa. Alam mo ba ka-anime na nung mapunta kay Eren ang Warhammer Titan power, hindi pinakita sa Attack on Titan anime ang original na scene kung saan ginamit niya ang kapangyarihan ng Warhammer Titan sa pinakaunang pagkakataon? Una niya itong ginamit actually sa chapter 110 sa manga upang makatakas sa underground prison na pinagpulungan sa kanya ng Paradise Military. Gamit ang Warhammer Titan power, gumawa sa Eren ng tunnel para makatakas sa underground prison at tinakpan niya ang tunnel ng Titan hardening para hindi siya masundan ng mga sundalo. Nang makatakas na si Eren, nakipagkita siya kay Floch at sa iba pang mga miyembro ng Jägerist. Ito na yung scene na ito na ipinakita sa anime. Dahil tinanggal sa anime ang pagtakas ni Eren sa underground prison gamit ang Warhammer Titan ability, ibig sabihin nito ang unang pagkakataon na nakita natin na ginamit ni Eren ang Warhammer Titan power ay during na nung kinalaban niya ulit ang Armored Titan at Joe Titan. Alam mo ba ka-anime na ang Beast Titan na ipinakita sa Attack on Titan The Final Season Part 3 na umatake sa mga airship ng Marleyan Military sa eksenang ito ay hindi ang totoong Beast Titan? Tama ang narinig mo ka-anime, hindi ito ang totoong Beast Titan o hindi ito si Zeke. Ito ay replika lamang ng Beast Titan ni Zeke na gawa sa Titan hardening na si Nomon o pinalabas ni Eren gamit ang kapangyarihan ng Warhammer Titan at Founding Titan. Ito ang dahilan kaya makikita na may parang lubid na gawa sa Titan hardening sa batok nito na nakakonekta sa katawan ng Founding Titan form ni Eren. Ito rin ang dahilan kaya iba ang kulay nito kumpara sa Beast Titan ni Zeke at kung bakit kaya nitong gumawa ng mga bato out of nowhere na ginamit nito upang atakihin ang mga airship ng Marleyan Military. Take note mga ka-anime na kagaya nila Armin, hindi rin si Zeke sang-ayon sa plano ni Eren na wasakin ang buong mundo para lamang miligtas ang lahi ng Eldians. Kaya malabo na tulungan si Eren ni Zeke na atakihin ang mga airship ng Marley sa eksenang ito. Sa Attack on Titan anime at Attack on Titan live action, parehong ipinakita na ang karakter ni Hanji ay isang babae. Subalit alam mo ba ka-anime na sa manga ng Attack on Titan, hindi klaro kung ano talaga ang kasarian ni Hanji? At regarding sa issue na ito kung babae ba si Hanji o lalaki, sabi ni Isayama, ang creator ng Attack on Titan, na bahala na daw
ang mga fan o reader ng Attack on Titan na magdesisyon kung ano ang kasarian ni Hanji. Dahil sa tingin niya, alinman sa isa ang piliin ng mga fan ay okay lang daw. Pero para sa inyo mga ka-anime, ano sa tingin nyo? Babae ba o lalaki si Hanji? Alam mo ba ka-anime na si Mikasa ang pinakaunang karakter na naisip o ginawa ni Isayama nung dinidevelop pa lang niya ang kwento o ideya ng Attack on Titan? Alam mo ba ka-anime kung gaano kataas ang tatlong higanting pader sa Paradise Island, ang Wall Rose, Wall Sina at Wall Maria? Ang mga ito actually ay may pare-parehong taas na 50 meters at ang mga Wall Colossal Titan na nasa loob nito, lahat ng ito ay 50 meters rin ang taas. Alam mo ba ka-anime na ang Attack on Titan at Marvel ay nagkaroon ng collaboration? Tama ang narinig mo ka-anime. The biggest superhero franchise in the world, Marvel, at ang Attack on Titan ay nagkaroon ng collaboration. At ang pangalan nito ay Attack on Avengers, kung saan ang mga popular na Marvel hero kagaya nila Captain America, Hulk, Iron Man at Spider-Man ay nilalabanan ang mga Titans. Medyo nakakagulat lang actually na malaman na konti lang ang nakakaalam tungkol sa collaboration na ito considering kung gaano kadami ang fan ng Marvel at Attack on Titan. Alam mo ba ka-anime na si Isayama ang author ng Attack on Titan ay originally balak daw nabigyan ng mas tragic na kwento ang Attack on Titan o gawin ang series ng Attack on Titan kung saan lahat ng karakter ay namatay. Subalit dahil sa positive response ng mga fan ng Attack on Titan manga at anime, nagbago ang isip ni Isayama dahil kinonsider niya ang posibleng magiging epekto ng kwento o mararamdaman ng mga fan ng Attack on Titan kung papatayin niya ang lahat ng karakter nito. Alam mo ba ka-anime na sa underground market o black market ng Attack on Titan world, meron actually bounty para kay Mikasa. Ito ay dahil si Mikasa na lang ang tanging kilalang survivor ng Asian clan na nakatira sa Paradise Island. Ang impormasyon na ito ay actually nireveal sa first season ng Attack on Titan sa episode kung saan ipinakita ang backstory ni Mikasa. Sinabi ng isang lalaki na balak kumidnap sa kanya nung bata pa siya na mabebenta nila si Mikasa ng malaking halaga. Bilang tanging kilalang survivor ng Asian clan na nakatira sa Paradise Island, marahil kahit nung nagtre-training na si Mikasa sa Survey Corps ay may mga kriminal o mga tao pa rin naghahanap sa kanya para kidnapin siya at ibenta. Subalit tanga na lang siguro ang magbabalak na atakihin at kidnapin si Mikasa considering kung gaano siya kalakas. Alam mo ba ka-anime na dahil hindi tumanda si Annie habang nakakulong sa Titan Crystal, may posibilidad na madelay ang Curse Abimer sa kanya? Para sa mga nakalimot na kung ano ang Curse Abimer, ito ay ang kasamang sumpa ng pagkakaroon ng Titan Shifter Power, kung saan sino mang user o inheritor ng Titan Shifter Power ay mayroon lamang 13 years para mabuhay matapos ma-inherit ang kapangyarihan ng Titan Shifter. Kaya naman dahil hindi tumanda si Annie nung nakakulong siya sa Titan Crystal, may posibilidad na madili rin ang Curse Abimer sa kanya. Alam mo ba ka-anime na kahit ipinakita sa Attack on Titan series, maraming fan pa rin ng Attack on Titan ang hindi alam na si Kit Shadis ay actually ang commander ng Survey Corps bago kay Erwin Smith. Kagaya ng ibang naging mga commander, maraming sundalo rin ang namatay nung siya pa ang commander ng Survey Corps. Dahil sa mga pagkamatay na ito, habang siya pa ang commander, galit at sobrang pagka-depress ang kanyang naramdaman sa kanyang sarili, kaya naman nagdesisyon siya na ibigay ang commander position kay Erwin. At makalipas lang ang ilang taon dahil sa depression, sobrang laki ng ipinagbago at itsura ni Shadis to the point na kahit sila Mikasa, Armin at Eren at pati na rin ang maraming fan ng Attack on Titan ay hindi siya nakilala. Nalaman na lang ng karamihan ang tungkol sa kanya na siya ang commander ng Survey Corps bago kay Erwin nung nireveal na ang kanyang backstory. Alam mo ba ka-anime na ang isa sa mga inspirasyon ng Attack on Titan world ay ang hometown mismo ng author ng Attack on Titan? Ito ang bayan ng Hita sa Japan na napapalibutan ng matataas na bundok. Ayon kay Isayama, nung bata pa daw siya, ini-imagine niya lagi na may mga dambuhalang halimaw sa likod ng mga bundok na nakatingin sa kanila. Alam mo rin ba ka-anime na ang mga city sa Paradise Island ay base mismo sa totoong lugar sa mundo? Ito ang bayan ng Nordlingen na matatagpuan sa Germany. Nordlingen has existed for over 1,000 years at isa ito sa 3 syudad na lang sa Germany na meron pang mga pader na nakapalibot rito. Alam mo ba ka-anime, originally ayon kay Isayama, sa kwento ng Attack on Titan, dapat alam daw talaga ni Eren na isa siyang Titan sa simula't simula pa lang matapos may pasa sa kanya ng kanyang ama ang Titan Shifter Power. Subalit binago ang ideyang ito ni Isayama. Ang pagbabago ng ideyang ito para sa akin ay ang isa rin sa pinaka-best decision na ginawa ni Isayama sa Attack on Titan dahil sobrang daming misteryo ang naidagdag nito sa kwento ng Attack on Titan. Alam mo ba ka-anime na ang isa sa pinaka-worth mentioning na character at membro ng Survey Corps na nagpakita kay Hanji nung namatay siya sa Attack on Titan The Final Season Part 3 ay ang karakter na ito? Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya,
Siya ay si Moblet Burner, ang personal na assistant ni Hanji at ang karakter na nagligtas sa buhay ni Hanji nung time na pinasabog ni Bertold ang kanyang Colossal Titan upang makagawa ng malaking pinsala. Si Moblet ang nagtulak kay Hanji sa isang balon upang makaligtas ito sa pagsabog. Dahil sa kanya, nakaligtas si Hanji sa tiyak na kamatayan, subalit kapalit naman nun ay ang kanyang buhay. Alam mo ba ka-anime ng isa sa pinakapopular na karakter sa Attack on Titan ni si Captain Levi? Kahit na parang halos magkaedad lang sila ni Eren base sa itsura, si Captain Levi actually ay nasa kanyang mid-30s na. Ito ay ayon mismo sa author ng Attack on Titan na si Isayama. To be honest, kahit ako ay nagulat na malaman na 30 plus na pala si Captain Levi. Alam mo ba ka-anime ang rason kung bakit hindi na ipasa sa Pure Titan na kumain kay Eren nung Season 1 ang kapangyarihan ng Attack Titan at Founding Titan kahit taglay na ito ni Eren that time? Normally, pag kinain ng Pure Titan ang isang user ng alinman sa 9 Titan Shifter Power, ang kapangyarihan ng Titan Shifter ay may papasa sa kumain na Titan. At ito ang magiging bagong inheritor o user ng Titan Shifter Power. Subalit sa kaso ni Eren, nung kinain siya nung Pure Titan sa Season 1, hindi ito nangyari. Para may paliwanag ang rason kung bakit, alamin natin kung saan ba nanggagaling ang kapangyarihan ng mga Titan Shifter. 2,000 years ago, ang misteryosong nilalang na ito o mas kilala sa Attack on Titan sa tawag na The Source of All Living Matter ay sumanib kay Ymir. Kumabit ito sa spinal cord ni Ymir at mula nun ang spinal cord na ang naging source ng kapangyarihan ng mga Titan Shifter sa tuwing magtra-transform sila. Sa kaso ni Eren, nung kinain siya ng Pure Titan sa Season 1, although kinagat ng Titan na ito ang kamay ni Eren at naputol tapos nilunok nito si Eren ng buo, hindi namatay si Eren sa loob ng tiyan nito at hindi rin na-damage ng Pure Titan na ito ang spinal cord ni Eren. Ito ang pinakadahilan kaya hindi na ipasa sa Titan na kumain kay Eren sa Season 1 ang kapangyarihan ng Founding Titan at Attack Titan. Subalit kung nginuya ng Pure Titan na ito ang katawan ni Eren bago lunukin, siguradong naipasa na sa kanya ang kapangyarihan ng dalawang Titan Shifter. At dito nagtatapos mga ka-anime ang part 2 ng The Anime PH Attack on Titan Trivia. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng part 3, please don't forget to hit the like button and subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. At para ma-notify ka lagi pag may bagong video upload ng The Anime PH, i-click mo na rin ang bell button ka-anime. Pwede rin kayong mag-iwan ng comment sa comment section sa baba. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyong lahat ka-anime.